So, ayun guys, tayo ay magluluto ng kalderetang baka sa gata. Ngayon ako magluluto ng kaldereta na may gata. So, let's start the cooking. So, first, ang gagawin ko muna is i-stir fry ko muna yung mga veggies. Siyempre, nahugasan na natin yan. Ilalabas ko na yung beef. Napakaluan na natin siya kagabi habang nagchichikahan with the friends. Ito na yung ating pinakuloang baka. Ayan. Dahan-dahan para hindi matalsikan. Mahirap matalsikan. Pag nag-golden brown na to, pwede na natin itong ihahon. So, iprito lang natin siya ng very light. And meron tayong bell pepper, isang green, isa red. Ang paghiwa ng mga gulay, medium size lang. So, hindi maliit, hindi rin malaki. Ito na yung aking asawa at siya ay naglilinis while waiting. Kung mga gusto magpagawa ng ganitong cabinet, PM nyo lang kami, mura lang. May contact tayo. Yung mga salamin, like window, mga pinto, cabinets, drawers. Kaya, meron tayong kilala guys, mura-mura lang. Mga cabinet sa CR, dito sa ilalim ng kitchen. Pagdarin lang natin. Pwede natin itong iahon. Pwede natin siyang iahon sa kahirapan nila. Carrots naman yung ating stir fry. So, sa way ng pagluluto guys, magkakaiba tayo. Pero, isa lang kalalabasan. Pero iba pa rin ang lasa. Depende kung paano mo siya niluto at kung paano yung way ng panglasa mo. Siyempre. Then, next is the bell pepper. So, remove ko dahil mag-iiwa naman ako next ng ating hotdog. Ang binili na lang dito ni Mami na hotdog is yung bossing na chicken franks. So, ipiprito lang natin ito. Okay. Check natin itong carrots. Kasi hindi naman kailangan lutuin ito masyado. Dahil masarap sa carrots yung itong pa. Itong kawali ko dati, non-stick to. Ngayon, dumidikit na yung mga niluluto ko. Kaya sa mga mag-sponsors dyan ng mga kawali kaldero, baka naman. Next na natin dyan yung bell pepper. Isama na natin. So, ginamit natin bell pepper, yung red and green. Para makulay ang ating caldereta. So, habang tayo ay nagluluto ng carrots or ng ating gulay, mag-iiwan na ako dito ng sibuyas at bawang. Kailangan multitasking tayo, guys. Maasawa. Pwede na natin iahon. Pwede na natin itong iahon sa kahirapan ng ating carrots at bell pepper. So, i-set aside lang natin ito. Then, nakagalaw. So, istampo yung ating kawali. So, next natin ipiprito is yung hotdog. Though luto naman na itong hotdog, pwede nyo naman na itong isabay. Pero gusto ko kasi i-split talaga muna. Kasi kami ni Mami talaga, pagaling sa pagkain, all-in kami. Hindi namin tinitipid ang pagkain. Tipirin mo na ang lahat, huwag lang ang food. Itong hotdog, pwede na natin iahon sa kahirapan. Ayan. Lagay lang natin ito sa gilid. I-set aside muna natin. Tapos kapag malapit na maluto mamaya yung ating karne, tsaka natin ilalagay itong mga gulay tsaka hotdog. Pero na itong mantika, hindi na ako maglalagay ng mantika, pero maglalagay ako ng butter. Ayan, lagyan natin ng butter. Actually, konti lang yung nilagay kong mantika kanina. Lumabas na lang yung mga juice ng vegetables, yung tinry natin. So, habang nagme-melt na yung ating butter, ilagay na natin yung ating onion. Ayan. So, after ng onion, pwede na natin ilagay dito yung garlic.
garlic, bawang. Ito pa yung konti na binili namin sa Tagaytay kasi inano ko lang siya, pinortion-portion dahil hindi tayong mayaman para kumain ng isang bagsakan lang. So, kailangan din natin binabudget. Kahit dalawa lang kami ni Maui sa bahay, eh matakang talaga kami. Ginisa natin yung bawang at sibuyas. Gusto ko rin i-try na, first time ko lang pagagawin. So, after igisa yung bawang at sibuyas, isasama ko sa paggisa yung tomato paste. Since luto naman na yung ating karne. Yung tomato paste dinamihan ko kasi gusto ko yung medyo maasim. Tsaka marami naman yung ilalagay natin na gata. Ayan, sama natin sa paggisa. Grabe, ang bango niya. Ginigisa pa lang to, be. Ang bango na. Ang amoy niya ngayon is parang bolognese. Kung sino yung nakakalat ng bolognese spaghetti. So, ganun yung amoy niya ngayon. Dahil ginigisa natin yung tomato paste. Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong way ng pagluluto. Pero first time ko lang itong ginawa. Na inuna yung tomato paste. At sinama sa paggisa. Next na natin is yung ating meat. Konti lang itong meat na to. So yes, ilalagay na natin. Palambutin pa natin ng bonggang-bongga kasi ayaw ni Mami ng matigas. Eh medyo matigas kasi yung ating baka. So ayan, isama natin sa paggisa. Marami akong maglagay ng pepper sa mga luto ko. Isa na lang siya pala. Ay, dalawa pala. Kaso putol-putol. Yung ano. Ngayon, lalagyan ko siya ng beef cube sa ating pangpalasa. Ayan, lagyan natin ng beef cubes. Lagyan ko na siya ng ating Reno at saka peanut butter. Yung members value na peanut butter crunch, may mani-mani pa to ng very konti lang naman. And binili ko to sa SNR. Nalapot tong ating sauce. Kasi, nalagyan natin ng ng peanut. Alam mo, hindi ko na siya nagamit pang palaman. Ginamit ko na lang tong peanut na to para sa mga food. Katulad nagluto ako ng kare-kare, ganyan. Reno or liver spread. Ayan. Super sarap nitong mga be. Ito na yung pinakahuling gata. Para talaga namang sobrang creamy yung ating kaldereta. Though nilagyan ko na siya ng cheese, pero lagyan natin siya ulit. Para sobrang creamy. Actually, sobrang creamy kasi kung makikita mo may mga oil, ayan yung galing sa gata na oil. So, that's coconut oil. Oh, diba? Ang pakasarap. Hindi ko na nga napakita sa video pero nilagay ko na nga rito yung pinirito nating hotdog pati na nga rin yung gulay. After ko nga maglagay ng gata, hindi ko alam, hindi na pala nagpe-play yung ating cellphone dahil puno na pala ang storage. Pero so yun na nga, nilagay na nga natin dyan yung gulay na carrots, bell pepper, potato, pati na nga rin yung ating hotdog. Grabe naman itong kaldereta na ito, mga intin. Sarap-sarap. Kaldereta sa gata.